mapagpalang araw po o gabi sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating Midweek Fellowship. Salamat sa ating Panginoon at makakapakinig na naman tayo ng kanyang mabuting balita sa pamamagitan ng live streaming ng ating Midweek Fellowship. At dahil live streaming pa rin po tayo, i-like po natin at i-share ang Midweek Fellowship na ito sa lahat ng ating mga kakilala. At sa ating pong pagpapatuloy, tara na po, sabayan po natin ang ating The Anointing Band sa kanilang pagpupuri at salamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na awitin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Sa
Hallelujah. Dakilang pangalang Jesus, tanging sa iyo lamang ang kapurihan at pasasalamat. Aming Diyos na buhay, nag-iisang dakila sa lahat. Hallelujah. Kapuri at pasasalamat lamang, Panginoon. Tanging sa iyo lamang. Sa oras ito, patuloy naming ihahayag ang kabutihan at katapatan mo sa buhay namin. Tunay nga, O Diyos, sa bawat araw, hindi ka nagkukulang. Kasama namin ang iyong pag-ibig, nagbibigay pag-asa sa amin. Ang iyong mga salitang, mga pangako mo, Panginoon, na pinangahawakan namin araw-araw. Lord, tunay nga kay dakila, tunay nga kay tapat, at hindi ka nagbabago. Sa bawat araw, Panginoon, hindi mo kami pinapabayaan. Sa bawat pagsubok, hindi mo kami iniiwanan, Panginoon. Sa bawat karamdaman, Ikaw ang aming kagalingan. Sa bawat kahinaan, Ikaw ang aming kalakasan. At tunay nga, Panginoon, sa buhay namin wala nang hihigit pa sa biyayang pinagkaloob mo, Lord. Kaya, Panginoon, ang puso namin puno ng kalalakan, nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, yung mga bagay na imposible, ginagawa mong posible sa iyong pangalan. Lord, wala nang ibang hihingin pa, kundi magpapasalamat na lamang kami sapagkat kasama ka na namin sa buhay namin, O Diyos. At hawak mo ng aming buhay. Tunay nga, Lord, ang sayang mabuhay kapag may Jesus sa aming puso. Salamat. Kaya sa oras ng mga kapatid, sama-sama tayong umawit ng buong puso, ng buong buhay. Taas natin ang ating mga kamay, tanda ng ating pagsuko at pagkilala sa ating Panginoon. Awit natin ang ating pasasalamat, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan. Kasama natin ang dakilang Panginoon ngayon. Hallelujah. Thank you, Lord, for this glorious presence. Patuloy nga, tataas namin ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos.
Purihin nga po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po, naihanda na po natin yung ating mga sarili pagkatapos nating sumabay sa ating The Anointing Band sa kanilang pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga espiritual na awitin. At ngayon naman po, ituon po natin yung ating mga puso at isipan sa ating Panginoon at makinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating pastor, Brother Tonton Cruz Jr., sa ating series na The Parables About God's Love, Grace, and Forgiveness, sa ating topic na The Workers in the Vineyard. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Ayan, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, muli, welcome po sa ating midweek fellowship. Ayan, at salamat sa Lord dahil patuloy tayong makakapakinig muli at magsasalo-salo ng kanyang salita na ating kakailanganin upang lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. At sa pagsisimula po ng ating pakikinig, tayo po muna manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Sinasamba ka namin. At kami humihiling, Lord, sa oras na ito ng iyong Espiritu Santo, nawa na siyang patuloy na magbigay sa akin ng karunungan upang maipahayag mabuti ang nais mong iparating sa aming lahat sa pamamagitan ng iyong salita. At gayon din tulungan ng bawat tagapakinig, ang aming pangdinig, ang aming tainga, ang aming puso at isipan upang mabuksan at upang maintindihan namin mabuti, maunawaan namin mabuti ang nais mong paratingin sa amin na mensahe na gusto mong tumimo sa aming puso at isipan. Aming Ama, sa gawain namin ito ay patuloy kang may taas, patuloy na ikaw ang masamba, ikaw ang mapapurihan, walang ibang may taas kundi pangalang Jesus. At inaalay namin patuloy ang gawain na ito ng may pasasalamat, pagpupuri at pagsambat kadakilaan at tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon at muli po, good evening po sa ating lahat. Okay? So, sa pagpapatuloy po ng ating series, ayan, pag-aaralan po natin yung The Workers in the Vineyard. Okay? Yung mga manggagawa sa ubasan. Okay? So, simulan po natin doon sa mismong, syempre, doon po sa talinghaga, no, na mababasa po natin sa Mateo chapter 20, verses 1 to 16. Okay? Kung nahirapan po kayong basahin dito, pwede po kayong makisabay, no, sa Biblia. Okay, ito po yung mababasa natin muli sa Mateo chapter 20 verse 1 and the following, up to 16. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundon sila sa upa ng isang salaping pilak, sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubusan. Lumabas siyang muli ng mag-aalas 9 na ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubusan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 na ng hapon at ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ng mga magagawa at bayaran mo sila, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayon, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating. Samantalang maghapon kami nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pare-pareho
ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanilang sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang pera sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuli." Okay? So, ito po yung kwento, no? Alam ko sa biyaya ng Panginoon, ayan, meron ng mga pumasok sa atin, ano ba ibig sabihin nung talinghaga at nung sa mga manggagawa sa ubasan, ano? Okay? So, una po, no, na gusto nating maunawaan dito, syempre, parang nire-reflect nito yung, syempre, kaharian nga ng Diyos, ano? Yung may-ari dito ng ubasan ay ang mismong ang Diyos, di ba? At yung ubasan ay ito yung kaharian niya. Okay? So, una natin gustong makita dito parang parang yung mga manggagawa at ito yung mga ito tayo, yung mga tinawag, yung mga tinawag para sa kanyang gawain, tinawag para maglingkod sa kanya. Okay? So pinakikita rito na lagi sa umpisa, lagi may pagtawag, no? Para sa ating sa lahat, no? Sa may pagtawag ang Diyos, maging dun sa mga alagad, di ba? Matatandaan natin, hindi naman basta sumunod na lang ang mga alagad kay Jesus Christ nung siya ay magdi-disciple na, no? O hahayo na. Okay? Lagi may pagtawag, di ba? Sabi nga sumunod kayo sa akin, ang sabi ni Jesus Christ kay Pedro, at sumunod nga sila. At sa atin din ng mga manggagawa, sa atin din ng mga kanyang mga lingkod ay nagsimula sa pagtawag. Okay? Hindi man physically, 'di ba? Katulad noong nangyari sa mga unang alagad. Okay? Merong ginamit ang Diyos, no? May ginamit ang Diyos na tao upang tayo din ay tawagin. Okay? So, talagang ipinakikita dito din yung talagang iba-iba ng panahon. Meron doon sa kwento, sa talinghaga, may tinawag ng umaga, may tinawag ng alas 9, may tinawag ng alas 12, meron din maghapon na, di ba? May meron magpapagabi na. Okay, so ipinakikita rin dito na hindi rin talagang pantay-pantay, hindi pare-pareho ng edad, o di ba? Parang ganoon sa atin, hindi pare-pareho ng panahon ng pagtawag sa atin ng Diyos. Okay, so meron kanya-kanyang timing ang Diyos sa atin. Merong tinawag sa atin na bata pa, di ba? Halimbawa, high school pa lang o elementary days, di ba? Tinawag na ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Merong tinawag na college days. Okay, mga teenagers. Okay, meron naman din tinawag sa atin na medyo nasa mid-30s na. Okay, doon lang tayo nakakilala sa Lord. Meron ding mga mid-40s, may mga, diba, mga 50s, and so on. Pati na yung mga senior, no? Meron ding yung mga huli na rin na tawag, no? Pero ang mahalaga, mga kapatid, yun nga, ipinakikita din dito na wala doon sa panahon, wala doon sa kung ikaw ba'y tinawag ng una, ikaw ba ay tinawag ng medyo mid-age mo na o tinawag ka na doon sa medyo dapat hapon na. Okay? Dahil ipinakikita dito na in the end, di ba, sa huli, it's all about grace. It's all about Jesus Christ. Okay? Kaya nga sabi dito, may nahuli na mauuna at may mga nauna na mahuli. Okay? Ang mahalaga, di ba, ang mahalaga, tama yung perspective natin dito sa kwento na to, tama yung perspective natin doon sa pagkakatawag sa atin. Okay? Tama yung pagkakaunawa natin sa pagkakatawag sa atin. Okay? At yan yung mga tatalakayin natin ngayon. Nawa mapaalala tayo ng mga mapapakinggan natin na dapat ganito. Diba? Dapat pala ganito yung mindset ko sa pagkatawag sa akin ng Diyos. Dapat alisin ko pala yung mga ganyan. Dapat pala ito yung nasa isip ko habang ako ay naglilingkod sa Kanya.
Okay? Kasi kung titingnan natin yung kwento, parang meron pang ano, no, merong mga conflicts na nangyari, no. Okay? So, ang mahalaga, unang maunawaan natin dito mga kapatid, okay, may pagtawag sa atin ng Diyos. Okay, hindi na mahalaga kung anong edad, anong taon sa atin, 'di ba? Merong tinawag ng mga sa ating community, may tinawag ng mga 1985, 1984. Okay, may mga mid 1990s, early 2000. Okay, so iba-iba. Okay, so mahalaga sa gabi na ito, mapaalalahanan tayo, ma-remind tayo, okay, na manatili dapat yung mga aral na mababangkit natin dito ay tumimo sa ating puso, no? Ito yung bitbitin natin habang tayo po ay naglilingkod sa Kanya. Okay? Unang-una mga kapatid na gusto natin maunawaan at ma-absorb natin dito tungkol sa talinghaga. Matthew chapter 20 verse 15, yung binasa natin kanina sa verse 15 lang. Okay, meron kasi dito na pagkakataon na nagreklamo yung isang manggagawa, di ba? Na parang sinasabi niya ay umaga pa sila nagtatrabaho at isang pilak lang din yung ibinigay sa kanya. Samantalang yung mga later na, yung mga natawag niya ng hapon, isang pilak din yung binayaran sa kanya. Hindi naman nagtrabaho ng buong maghapon. So ina-expect siguro niya na anong tawag dito, na dadagdagan siya. Okay? Pero in that case, ba, sinabi nga dun sa kanyang salita, nabasa natin kanina, hindi naman niya dinaya din yung mga nauna dahil merong kasunduan na babayaran ka ng isang pilak, o di ba, buong maghapon. Okay? So, ang isa rin sa ipinakikita dito, sabi nga, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kaya ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Okay? Since ang Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig, o siya ay pag-ibig, diba? Siyempre, sa kanya din yung pagiging gracious, diba? At yung mapagbigay. Okay? So, hindi maalis natin dyan. So, kapag tayo nga ay talagang tinawag ng Panginoon, okay, ng Panginoon, para kanyang maging manggagawa, so, pinakikita sa atin dito na mayroon tayong pinaglilingkuran. Diba? Mayroon tayong pinaglilingkuran Diyos, mahabaging Diyos, isang Diyos na mapagbigay. Okay? So, yung pinakikita natin dito na lagi nating naririnig, di ba? Kapag tayo daw ay naglingkod sa Panginoon, hindi tayo lugi. Okay? So, it doesn't matter kung ikaw ay matagal nang tinawag ng Panginoon, matagal ka naglilingkod, at ikaw ay ngayon lang naglingkod, later ka lang, o 2 years ka pa lang, 1 year ka pa lang naglilingkod, hindi po ito katulad ng trabaho, diba? Na parang the more na matagal ka na sa kumpanya, mas malaki na sweldo mo. The more na mas matagal ka na sa kumpanya, diba? Iba na yung privilege na meron ka, yung may benefits. Unlike doon sa mga una pa lang. Iyan po ang patakaran dito sa mundo. Okay? Pero ipinakikita sa atin dito, mga kapatid, pag tayo naglingkod sa Panginoon, tayo mga naging manggagawa ng Panginoon, okay, ang Diyos po ay sagana sa habag. Ang Diyos po ay isang Diyos na mapagbigay. Okay, kung ano yung kailangan natin, hindi niya tinitingnan anong taon ka ba nagsimula. Kung ito'y kailangan mo, di ba, ito'y kanya ibibigay sa atin. Kung ano yung pangangailangan natin, ito yung ibibigay sa atin. Amen? Amen? So, iyan po ang isa sa mga magandang benefit o privilege natin bilang mga manggagawa ng Panginoon. Okay? So, kung meron tayong mga mindset na parang, ay, ngayon pa lang ako naglilingkod, siguro matagal pa yung breakthrough ko. Okay? So, nabasa natin kakanina, no, sa verse 16, may mga naunang nahuli at may mga nahuling nauuna. Okay? Sa matter of the heart. Mamaya, tatalakayan natin yan. Regarding sa puso yan. Lagi kaya nga pinapalala tayo, dapat tama yung mindset natin, tama yung puso natin every time na tayo po ay naglilingkod. Okay, ang mahalaga dito sa una nating anong tawag dito? Aral, di ba? Okay?
ang Diyos po ay mapagbigay. Huwag na nating isipin kung gaano tayo katagal, gaano pa lang tayo kabago sa paglilingkuran. Okay? Ang Diyos po ay hindi madamot. Ang Diyos po ay mapagbigay. Okay? Kung ano man yung kailangan natin, kaya niyang ibigay yan. Okay? Kaya niya tayong bigyan ng, di ba, ng iparamdam sa atin yung kagandahang loob niya. Amen? Gayun din ang sabi rin, di ba? Sabi nga sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo makasalanan pa. Amen? So, alam naman natin to, no? Ito yung grace ng Panginoon. Kung naibigay ng Diyos ba ang buhay ni Jesus Christ, ng Ama ni Jesus Christ, kung naibigay ng Ama ang buhay ni Jesus Christ para sa atin nung tayo makasalanan pa, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Amen po ba? Ano pa yung hindi niya kayang ibigay na tulong sa atin kung tayo may nangangailangan? Amen? So, malabong tayo pabayaan, lalong-lalo na kung tayo po yung mga naglilingkod sa Kanya. Amen? Ang pangako sa atin ng Diyos, buhay na ganap at kasiya-siya. Na ma-experience natin yung buhay na yan, yung buhay na walang hanggan habang tayo naglilingkod dito, habang tayo nandito pa sa sanlibutan. Amen? Okay? Ano pa po? Siyempre, gusto rin nating makita dito yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Yung sovereignty ng Diyos. Okay? So, sabi po sa Roma 9, verse 20 to 21, tao ka lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit inyo ginawang ganito? Wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa isang tumpok ng putik? Okay? So, ipinakikita rin dito, di ba, may nagreklamo nga doon. Okay? Ano ba yung nirereklamo niya? Okay, siya naman may-ari ng ubasan. Wala ba raw siyang karapatan? Di ba? Nagawin yun. Okay? So, sa atin din, mga kapatid, kayang-kayang gawin ng Diyos ang lahat niyang maibigan. Dahil siya po diba, siya ang diba, nilalang niya ang langit at lupa. Okay? Kaya niyang gawin ang kahit ano. Okay? Especially sa ating buhay. Okay? Tayo po'y nilalang lang ng Diyos. Tayo po'y nilalang ng niya. Amen? So, sa atin din, kung tayo man ay meron man tayong mga question sa buhay, kung meron man tayo habang tayo naglilingkod, meron tayong parang, Lord, bakit ganito yung buhay ko? Ba't ganito yung nangyari sa akin? Okay? May parang sinasabi na siguro pwede tayong magtanong pero wala naman sigurong, di ba, parang wala tayong karapatan na sumbatan, di ba, na questionin ng matindi ang Diyos, di ba, na bakit ganito mo ako ginawa, bakit ganito ko, ba't wala akong talento, bakit ganito ang hubog mo sa akin, di ba, bakit sa gantong antas ako ng buhay naninirahan o namumuhay. Okay? So, mga kapatid, sabi nga, tayo po ay nilalang ng Diyos. Tayo po nga mga palayok. Okay? So, may karapatan ng Diyos kung tayo man ay gawin niya na isang mamahaling palayok o isang mumurahing sisidlan. Amen? So, sa atin din, wala tayong kumbaga parang hindi natin madidiktahan ang Diyos. Okay? Sa kung paano dapat niya tayo maging tayo. Okay? So, ang buhay natin, ginawa ng Diyos, nilalang tayo ng Diyos. So, kung ano man yan, may karapatan siya, may kapangyarihan siya na manguna sa atin. Okay? Okay? Talagang kaya niyang gawin kung ano man yung maibigan niya. Okay? Siya po ay makapangyarihan. Ano pa po? Isaiah 46:10, sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Okay? So, gaya po ng sinabi sa Isaiah, okay, kahit din yung kung ano yung plano niya, hindi lang sa buhay natin, kung ano man yung maging takbo ng mundong ito, ano man yung mangyayari sa hinaharap, ano man yung naisin niya, kaya niyang gawin. Kaya niyang ipatupad, kaya niyang, kaya niyang mangyari. Okay?
kung ano man yung mga nais gawin ng Diyos. Okay? Dahil siya po ang may lalang ng langit at lupa, ng bundong ito, kaya niyang gawin yan. Okay? So wala tayong say kung ano man yung maging daloy, diba, ng buhay, ano man yung maging daloy ng future natin. Amen? So siya po ang may hawak niyan. Kaya nga sinasabi natin, di ba, ano yan hindi natin hawak ang future, hindi natin hawak ang bukas, hindi natin hawak ang susunod na taon. Okay? Okay, so ang mahalaga sa atin, magtiwala lang tayo, okay, na doon sa plano ng Diyos. 'Di ba? So pagdating sa gantong bagay, sa gantong aspeto, pagkatiwalaan natin ng Diyos. 'Di ba? Sabi nga sa kanyang salita rin, siya lamang nakakaalam ng panukala, 'di ba? Para sa ating ikabubuti. Okay? At yung mga plano niya na 'yon para sa ating ikabubuti, no, para sa dulutan tayo ng pag-asa para sa inaharap. Okay? So ang mahalaga lang mga kapatid, okay, tayo ay nananatili. Okay? Tayo nananatili na nakakonect sa Diyos. Tayo nananatili na kanyang mga lingkod. Okay? Mamaya mas maunawaan natin 'yon. Okay? Na tayo dapat ay laging connected sa kanya. Okay? So nang sa gayon, yung future natin ay nakakatiyak tayo na para sa ating ikabubuti. Okay? So ano pa po yung hawak ng Diyos? Ano po ba yung cover ng kanyang kapangyarihan? Yung hindi lang yung future, hindi lang yung sa atin. Okay, mga awit 135:6, ano mang nais ni Yahweh sa langit man, sa lupa, kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginaganap niyo ito sa sariling pagkukusa. Okay, so even the places, okay, saan man, sa langit man, kaya niyang kontrolin yan, kaya niyang diktahan, sa karagatan o sa lupa, kaya niya rin kontrolin yan. Okay, anumang panukala, kaya niyang ipaganap yan sa sarili niyang pagkukusa. Okay, kung maalala natin yung kwento doon sa di ba, sa anong tawag dito, yung bumabagyo, natutulog si Jesus Christ. Okay, yung pinatigil niya ang alon at malakas na hangin. Okay, sa simpleng commandment, di ba, simpleng utos, tumahimik ang karagatan. Okay, so ipinakikita doon na mayroong kapangyarihan ng Diyos sa langit, may kapangyarihan ng Diyos sa lupa, sa karagatan, at saan man. Okay, so pagdating doon sa ating paglilingkuran, sa ating tulad doon sa ubasan, okay, may karapatan siya kung ano man yung ipasya niya. Pwede niyang sisantihin, 'di ba, yung mga manggagawa. Okay? Pwede niyang ipaputol kung ano man yung ubas doon, ano man yung ipagawa niya. Pwede niya ipagawa 'yon. Pwede niyang dagdagan din yung sweldo ng iba. Okay? Pwede niyang bigyan ng bonus kung nanaisin niya, 'di ba? So, nasa sa kanya 'yon kasi sa kanya yun siya ang may kapangyarihan doon. Amen? So, sa atin din mga kapatid, kung tayo man, kaya nga kanina, kung ang Diyos ay mapagbigay, karapatan niya yun. Okay? Kaya niyang gawin yun. Kung nais niya na pagpalain agad, kahit ito ay kaano pa lang, di ba? Kasi simula pa lang na maging manggagawa, okay, kung gusto niya na pagpalain ang tao na ito, na higit dun sa mga nauna pa, pwede. Okay? Pwede niya, kaya niyang gawin yun. Makapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang gawin yun. Kaya nga talagang tayo nabubuhay mga kapatid. So all about grace. It's all about Jesus Christ. Wala tayong kinalaman sa anuman na kung anuman yung pwede nating makamit, makuha sa mundong ito. Lahat ng yan, okay, ay kayang gawin ng Diyos. Diba? Amen po ba? So, ang mahalaga dito, okay, sa pinakikita rin ng talinghaga, hindi nagiging unfair ang Diyos. Kung naisin man niya na i-bless ka ng higit doon sa isa, okay, hindi nagiging unfair. Kasi at the first place, sabi nga nung sa talinghaga, okay, meron silang usapan. Isang pilak sa pagtatrabaho. Okay, sa atin din mga kapatid, laging may ganyan.
Okay? Hindi magiging unfair yun kung iblines ng todo ng Diyos itong taong to. Sabi nga natin, iba-iba ang antas ng pagpapala sa atin. It's all about perspective, how you will see it. Okay? So mamaya, paunawa sa atin yan. Okay? So, ang mahalaga dito, okay, kayang gawin ng Diyos yun. Okay? Hindi natin pwedeng diktahan ng Diyos. Okay? So, ano pa po yung mga gustong ituro sa atin ng talinghaga? Pantay-pantay sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Galatia 3:28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay? Sabi rin, Colossus 3:11, kaya sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. At siya ay nasa inyong lahat. Okay? So, dito mga kapatid, sa kaharian din ng Diyos, sabi nga, pantay-pantay. Walang edad, walang kasarian, walang estado sa pamumuhay na pwede nating sabihin na ito ang natapos ko, na dapat mas, di ba, mas bigyan ako ng priority, di ba, parang ganun. Ito ang natapos ko, di ba, ito dapat yung benefit ko, ganito na mo dapat ako pagpalain, Lord. Okay, dapat ganito yung matatanggap ko na pagpapala kasi mabuti rin akong tao. Okay? Kasi ako'y Pinoy. Parang ganun. Okay? Ako ay mula sa isang mayamang pamilya. Okay? Wala pong ganun, ano? Amen? Kaya nga simula noong tayo po ay alam natin yan, sa pagdating ng aral ng kaligtasan, walang kinalaman yung pagkatao natin, walang kinalaman yung pamilya natin, yung estado natin. Okay? Walang kinalaman yan. It's all about grace, it's all about Jesus Christ. Okay? So, ang mahalaga, mga kapatid, kapag tayo po yung nasa kaharian ng Diyos, tayo po yung naglilingkod sa Kanya, tayo po yung mga manggagawa niya, ang tingin sa atin ng Diyos, pantay-pantay. Okay? So, regardless, yung tenure, huwag nating isipin yan, ay kasi si pastor, matagal na naglilingkod to, kaya talagang pagpapalaan yan, siguro kailangan ko pang kumuha ng maraming taon pa para ako ay pagpalain. Wala pong ganun, mga kapatid. Huwag niyong titingnan yon. Okay? Wala sa tenure yan. Wala sa dami ng ministry. Okay? Wala din yan sa kung anong gaano kang karami ang ginagawa mo sa church, sa community. Okay? Hindi mahalaga yon. Okay? Diba? Pantay-pantay po ang tingin sa atin ng Diyos. Kasi kung yung dami ng ginagawa natin sa ministry ay magiging dahilan lang din ng panunumbat natin sa Diyos, hindi rin po nakakalulugod yan sa Diyos. Okay? At kung yun yung magiging focus natin at titingnan natin, ang dami kong ginagawa sa ministry, pero bakit ganito lang yung trato sa akin? Diba? Parang tatanungin pa natin ng Diyos, Lord, ang dami kong ginagawa dito, pero bakit ganito lang yung natatanggap kong blessing? Okay? Bakit yung isa, ganun? Ganun yung nangyayari sa kanya. Okay? So, pag tinitingnan na natin yan, okay, nagkakaroon na tayo ng problema sa ating puso. Nagkakaroon na tayo ng problema doon sa ating paglilingkod sa Kanya. Okay? Okay? Ang mahalaga, mga kapatid, okay, huwag na nating tingnan yung mga bagay na yan, pantay-pantay po tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya kung tinitingnan natin yung mga bagay na yan, yung parang yung mga ginagawa natin, okay, ito rin po yung gusto nating ipaunawa sa ating lahat, walang inggit at paghahambing sa kaharian ng Diyos. Okay? Yan po yung isa sa dapat din nating alisin. Okay?
Okay? So, kung mababasa natin yung babasa natin yung sa verse 15 ulit, di ba? Sabi doon, kaiba'y naiinggit. Kung gawin ko man ng magandang loob yung isa. Okay? So, kapag yun kasi tinitingnan natin, nagkakaroon tayo ng out of focus. Okay? Doon sa paglilingkod natin. At masasabi ko na mali na yung mindset natin. Mali na yung focus. Mali na yung puso natin. Okay? Kaya ang sabi nga, diyan pumapasok yung sinasabi na may nauuna na nahuhuli. Alam niyo bakit? Kasi nagkakamali na sa puso. Mali na yung nagiging kaisipan pagdating sa paglilingkod. Kaya ano bang sinasabi ng Biblia regarding dito? Ikalawang Korinto chapter 10 verse 12. Hindi kami nangangahas na ipantay o ihambing man lamang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. Okay? Okay, so sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang sabi dito ni Pablo, okay, hindi na dapat natin, kumbaga parang pinakikita rin, hindi mo dapat tinitingnan yung dami ng ginagawa mo. Hindi mo dapat tinitingnan, di ba? Hindi mo na dapat sinusukat yung kung ano yung ginagawa mo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kumbaga mga parang binibilang mo pa, no? Ito yung ginawa ko nung linggo. Ito na yung ginawa ko nung nakaraang taon. Ito na yung ginawa ko nung ganito. Siguro naman, tama na yon. Okay? Sapat na yon. Okay? Sila naman, iba naman. Okay? Tapos na ako. Parang ganyan, ano? Okay, tandaan natin mga kapatid, i-refresh natin yung ating sarili. Hindi tayo naglilingkod para sa church. Para sa lingkod. Okay? Although ito ang ginagamit ng Diyos, pero higit sa lahat, higit sa lingkod, higit sa community, huwag natin kakalimutan yung reason kung bakit tayo naglilingkod. Huwag natin kakalimutan yung, di ba, yung focus natin kung bakit tayo naglilingkod, at yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Okay? Kung bakit tayo naglilingkod, hindi lang dahil gusto natin magka-blessings. Amen. Huwag niya ganun. Pag ganun po ang ano natin, ang kaisipan din natin, nasa maling puso din tayo. Okay. Naglilingkod tayo hindi para tayo pagpalain ng Diyos. Okay, umpisa pa lang nandiyan ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Hindi ka pa naglilingkod, nandiyan ang pagpapala ng Diyos. 2,000 years ago, ibinigay na ang dakilang pagpapala, si Jesus Christ. Okay? Tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. May nangyari na, meron na pagtubos. Okay? So, ang kailangan lang natin gawin is tanggapin yun, yung blessing na yun. At yung blessing na yan is enough for us. Okay? Sabi nga, parang sa salita dito, repay. Diba? Parang mapayaran natin. Pero actually, hindi natin kayang bayaran yun. Okay? So, bakit na lang tayo naglilingkod? Pasasalamat na lang yun sa Panginoon. Okay? Deserve niya yun. Okay? Iyon ang kaya nating ibalik sa Kanya. Diba? Dahil dun sa kabutihang, kagandang loob na natanggap natin. Amen? Kung bakit tayo naligtas, yun ang gawin natin. At sabi nga sa Kanyang salita, tayo nilikha ng Diyos. Diba? Upang siya ibigyan natin ng kapurihan at karangalan. Okay? So, sa paglilingkod natin, dapat pala hindi na natin tinitingnan, sinusukat kung ano ba yung ginagawa natin. Okay? Lagi natin titingnan, gagawin ko to para kay Jesus Christ. Okay? Regardless kung marami akong ginagawa at yung iba, wala, okay lang. Hindi silang dahilan kung bakit ako naglilingkod. Hindi silang dahilan kung bakit ako nandito sa community. Hindi silang dahilan kung bakit ako nagpipreach. Hindi silang dahilan kung bakit ako nagiging nag-usher o nagmo-moderator. Hindi silang dahilan kung bakit ako patuloy na kumakanta o tumutugtog. Okay? Kung sila ay hindi na tumutugtog o maawit, okay lang. Diba? Hindi ko kabawasan yun. Kabawasan nila. Basta ako, mananatili ako, diba, na maglilingkod sa Kanya hanggang katapusan. Dito ako tinawag, diba, dito ako maglilingkod.
Amen. So, mas maganda, ganun yung maging mindset natin. Okay? Amen. So, dapat hindi na rin yung, dapat, yun nga, yung pagpapala, kaya maglilingkod kasi gusto mong kapalain. Although, talaga namang may pagpapala sa paglilingkod sa Panginoon. Pero, di dapat yun yung number one na kaisipan natin, ano mga kapatid, ano, na maglingkod sa Kanya, magbigay tayo ng kaluguran sa Kanya, magbigay tayo ng kapurihan sa Kanya. Amen? Ano po ang paalala sa atin dito ng Diyos? Galatians 6, verse 4 to 5. Suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Okay? So, isa rin sa mindset din dapat natin, bukod dun sa hindi natin sinusukat. Kasi baka magkalituhan tayo, no? Yung kanina, iba kasi yung sinusukat natin, ano? Yung gawa natin, parang binibilang pa natin, ano? Instead, di ba? Kung titingnan natin yung gawa natin, dapat nagiging masaya tayo. Diba? Parang minomotivate pa natin sarili. Again, good job ka, di ba? Galing mo. Diba? Parang ganyan, ano? Husayin mo pa para sa Panginoon. Parang ganon. Di ba? O nagawa mo ng dati moderator ka lang, ngayon nakakapag-preach ka na. Good job, di ba? Kasi nagiging mas, di ba, nabibigyan mo ng kaluguran ng Diyos. Parang ganon yun. Parang, kumbaga parang kinakausap mo yung sarili mo, tinatapik-tapik mo, parang ganon. Hindi mo titingnan yung sarili mo na parang binibilang mo, no? Na pagdating ng panahon, Lord, ito yung mga ginawa ko sa iyo eh. Ito yung mga ginawa kong paglilingkod. Dapat, di ba, tumbasan mo. Hindi tayo katulad nung unang manggagawa na pumasok ng umaga. Okay, dapat walang ganon. Okay, instead, dapat maging kagalakan natin. Kung madami yung nagagawa natin, mas maging source ng joy yan. Diba? Maging kagalakan natin yan. Okay? So, bukod doon, huwag na natin din ihambing yung gawa ng iba sa gawa natin. Okay? So, isa rin sa mga isa sa sumisira sa paglilingkuran natin. Yung tinitingnan pa natin yung ginagawa ng iba. Okay? Ako, ito na ginagawa ko, napakadami. Samantalang yung isa, ganun lang yung ginagawa. Okay? Patulog-tulog pa. Okay? Okay, so alam niyo mga kapatid, maling puso din 'yan kapag ganyan ng attitude o yan nga, yung ginagawa natin sa loob ng community, sa loob ng ministry. Mali po 'yan. Okay, hindi tayo makaka-move forward niyan. Kasi nga, mali ka na ng focus. Okay? Kanya po 'yun. Kung kaunti man yung ginagawa niya, it's between him or her sa Panginoon. Okay? Sila na ang nagkakatipanan yan ng Diyos. Okay? Kasi tingnan natin, baka naman talagang tinatry naman talaga na gawin yung iba pa, diba? Talagang wino-work out lang din ng Diyos yung kanyang buhay para mas, diba, maihanda siya sa mas mabigat na gawain. Okay? So, baka kasi inisip din natin, bakit si ganito, ang tagal-tagal na. Si brother ganito, si sister ganyan, ang tagal-tagal nang umaten, ganito pa din. Okay? Alam niyo mga kapatid, okay, wag na nating tingnan yan. Pwede nating paalalahanan. Pero wag nating titingnan. Okay? Wag na magiging dahilan yan para tayo po ay ma-out of focus. Okay? It's between him and God. Okay? Kung ganun man yung estado niya. Okay? Darating din ang panahon, darating din ang pagkakataon, di ba? Tatawagin din siya ng Diyos. Di ba? Kung mabasahin natin talinghaga, parang, ba't kayo mga nakatayo lang dyan? Okay? Meron tinawag ng mga alas 3 na ng hapon o alas 5 ng hapon. Ba't kayo nakatayo lang dyan? Okay? So, maybe hindi pa talaga nila time. Okay? Di ba? So, darating din yun. Okay? So, lahat naman tayo, ganun din. Dumaan din na tayo lahat sa sitting ministry kung tawagin. Diba? Nakaupo lang, ilang taon, hanggang kaganyan. Nakaupo lang na nakikinig. Uupo, tapos pagkatapos ng fellowship, uwi na. Ganun lang yung routine natin every Sunday.
Di ba? Pero madami na rin sa atin ngayon ng mga tinawag ng Panginoon para maglingkod. Okay? May kanya-kanyang panahon. Okay? So sa atin, pwede tayong magpaalala, pero wag natin titingnan na ikaw matagal ka na, bakit ganito pa lang din yung ginagawa mo? Matagal ka na, bakit? Di ba? Hanggang ngayon, hanggang ngayon, di ba, parang sitting ministry ka pa din. Bakit hanggang ngayon, di ba, nasa ano ka pa din, ushering, di ba? Dapat magpipreach ka na. Okay? So darating ang panahon. Darating, may tamang timing talaga ang Diyos sa bawat isa. Okay, ang mahalaga ang tinuturo sa atin natin dito, huwag na natin ihambing kung ano ginagawa natin sa paglilingkuran o doon sa ginagawa ng paglilingkuran ng iba. Okay, hindi po makakabuti sa atin yan. Okay, anong sabi rin po Pilipos chapter 2 verse 3 to 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Okay, mali yan. Okay, no, sa paglilingkod natin, ito nga ako, ginagawa ko eh. Nagpipreach na ako, tumutugtog, tapos nagaganto pa ako, etc. Walang ganun mga kapatid. Mali rin yan. Okay, mali din yung ginagawa natin na yan. Kung ganyan po pakaisipan natin, mali. Again, gawin natin yan para sa Diyos lahat. Okay. Hindi para impress ang tao, hindi para, di ba, ipakita sa tao kung ano ginagawa natin. Ang main audience natin is si Jesus Christ. Okay? Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Amen. Okay? So, kung titingnan man din natin ang kapatid natin, hindi yung ginagawa nila. Bagkus, ang tingnan natin sa kanila, okay, paano ko ba ito matutulungan? Amen. Paglilingkod din yun eh. Paano ko ba mapapakita yung pagmamalasakit ko sa kanila? Amen. Yan po ang paglilingkod. Paano ko ba may uplift yung kanyang spirito? Paano ko ba siya ma-encourage para mas, di ba? Mas makapaglingkod na sa Panginoon. Okay? Hindi yung titingnan natin yung kahinaan niya. Ba't ganito sa ganyan? Tapos pababayaan na natin. Okay? Instead, yun nga, paano ba ako makakatulong sa kanya? Paano ko ba siya mapapaglingkuran? Okay? So, sa paglilingkod natin, mga kapatid, ang paalala din sa atin dito sa verse na to, anong tawag dito? Ang idol natin dito, okay, o yung modelo natin dito, ay si Jesus Christ. Sabi nga, magkaroon daw tayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. Okay? Si Jesus Christ po, Diyos. Okay? Prince of Peace, Lord of Lords, King of Kings. Okay? Pero hindi niya isinumbat, hindi niya ipinagmalaki yung mga attributes na yan, okay, sa atin. Okay? Na parang, ako nga, Diyos eh. Ako nga, ganito eh. Tas kayo, ganito lang ginagawa ninyo. Okay? Asa na yung diba? Hindi naman tayo pinaghanapan ng ganun ng Diyos. Instead, sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang sarili, diba, naging modelo siya sa atin. Ipinakita niya yung pagpapakumbaba. Ipinakita niya kung paano ba dapat tayo maglingkod. Ipinakita niya kung paano ba dapat tayo diba, mamuhay dito sa mundo. Na hindi natin pinagyayabang kung ano man yung meron tayo. Hindi natin pinagyayabang kung ano yung paglilingkod natin. Okay? Ang focus lang ni Jesus Christ dito, paano ba siya makakapaglingkod. Okay? Amen? So, pinaglingkuran tayo with all his life, with all his heart. Okay? Inalay niya kanyang buhay hanggang kamatayan. Amen? Para sa ating lahat. Amen? So, yan po ang paglilingkod ng Diyos. Okay? So, nawa, yan nga, ganyan tayo ng ganyang kaisipan. Amen? Okay? So, sa paglilingkod, dapat walang inggitan, walang paghahambing. Okay? Kasi kapag meron yan, wala. Gaano lang tayo, hihina, babagal, at worst,
Yes, once saved, always saved. Pero sabi nga, may nauunang mahuhuli. Okay? Kakaroon tayo ng huli. Sabi ko nga kanina, kung magkakaroon tayo ng tamang puso, tamang kaisipan sa paglilingkod natin sa Panginoon, kahit ikaw ay bago pa lamang sa paglilingkuran, at tama yung pagpuso mo, tama yung pananaw mo, tama yung kaisipan mo, tama yung paglilingkod mo, abe, di ba? Hindi kuripot ang Diyos, di ba? Na talagang mas lalo kang pagpalain. Yan sabi nga niya sa kanyang salita, di ba? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, parang ka mapagkatiwalaan sa malaki. Amen. Ganun din naman, kung mapapagkatiwalaan ka sa maliit, magkakatiwalaan ka rin sa malaki. Amen. Kahit ikaw ay bago pa lang, di ba? Ang Diyos kaya niyang pagpalain, siya pa yung mapagbigay, makapangyarihan ng Diyos. Di ba? Kaya niyang gawin kung anong ibigin niya. Kung ikaw ay may tamang puso, tamang kaisipan, tamang espiritu sa paglilingkod, hindi malayo, di ba? Pagkaloob sa atin yung mga pagpapala na kakailanganin natin. Hindi lang financial ang tinutukoy natin dito, mga kapatid. Higit sa lahat, di ba? Yung talento, yung karunungan, di ba? Yung lakas, lahat yan ibibigay sa atin para mas lalo tayong gamitin ng Diyos sa paglilingkod. Okay? Amen? So, alisin natin, tanggalin natin yung mga inggit at paghahambing sa paglilingkuran sa Panginoon. Hindi po yung nakakabuti. Okay, instead mga kapatid, okay, mamaya pa. Okay, so isa rin sa gusto nating maunawaan dito, okay, biyaya kaysa gawa. Okay, and po kasi ang gusto rin nating makita dito, no? Kung bakit kailangan din nating, wag na nating ihambing o parang titignan pa natin kung ano yung mga ginagawa ng iba, ganyan, etc. etc. Again, mga kapatid, tulad ng paliwanag ko kanina, okay, wala pong kinalaman yung pagkatao natin, wala pong kinalaman kung ano man yung, baga, kung bibilangin mo yung ginagawa mo sa iba, hindi natin matutumbasan yan ng, Lord, ito yung ibigay mo sa akin kasi ganito na akong karaming ministry, ganito na yung maraming ginagawa. Wala po rin kinalaman yan. Again, uwi tayo at babagsak tayo sa it's all about grace. It's all about Jesus Christ. Tulad nung kaligtasan natin, Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay? At ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kahit walang may pagmamalaki ang sino man. Okay? Biyaya yan. Okay? So, pasya ng Diyos, okay? Biyaya ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos. Okay? So again, ganyan pa man, ang tinitingnan ng Diyos talaga dyan, puso. Okay? Puso natin, pananampalataya natin sa Kanya. Okay? Kung tama ang puso, tama ang espiritu, biyaya yan. Okay? So, kahit sabihin na natin na ito lang yung ginagawa mo, o ito nang gano'ng kalaki, wala nang comparison dyan. Okay? Ang mahalaga, kung yung ginawa mo na yan ay mula sa puso mo, diba, ay nakakalugod yan sa Diyos. Amen. So meron niyang kwento dun sa Biblia, di ba? Hindi ko lang matandaan kung ano yun, yung mayaman na nagbigay ng maraming halaga at isang pulubi na parang ito na lang yung pera niya pero ibinigay niya sa Panginoon. Saan mas nalugod ang Diyos, di ba? Dun sa kakaunti. Hindi niya tinitingnan kung ano yung gano'ng kadami. Okay? Ang tiningnan ng Diyos doon yung puso. Ito lang kaya ko ibigay, binigay niya. Okay? Mas nalugod doon ng Diyos. Okay? Hindi mo kailangan maging pinakamahusay sa ministry. Okay? Although we aim for that dahil gusto natin ibigay yung best sa Panginoon. Hindi dahil gusto nating kumabig, di ba, ng malaki kasi kailangan ko ng best, para kumabig ako ng marami. Hindi yun eh. Ibibigay natin yung best sa Panginoon kasi deserve niya yun. Okay? So, sa atin din, so, gayon pa man, syempre, hindi rin tinitingnan ng Diyos kung gaano ba kalaki o kaliit
Ang tinitingnan ng Diyos, kung ginagawa mo ba yan na tama ang puso mo. Ginagawa mo ba yan para sa Kanya o hindi. Okay? Nakikita niyo yan. Pwede nating lokohin ng tao, pwede nating lokohin si pastor, pwede nating lokohin ng mga chairpersons natin, pero hindi natin maluloko ang Diyos. Kitang-kita niya ang kaibuturan ng ating puso kung gagawin natin to para sa Kanya at para sa Kanya lamang. Kaluguran niyo ng Diyos. Nagpalit ka ng baterya ng mic, ginawa mo para sa Diyos, nalugod na ang Diyos nun. Okay? Amen ba? Nagwalis ka ng stage, naglinis ka ng stage, inayos mo yung mga upuan, ginawa mo yan para sa Panginoon, nalugod na ang Diyos. Okay? For example, si pastor, diba, nag-preach, o nagganto, etc. Pero mali ang puso, compare doon sa general service, diba, na nag-ayos ng silya, na tama ang puso, sino ang mas nalugod? Sino ang mas kinalugan ng Diyos? Yung may tama ang puso. Amen? Example lang yun. Okay? Amen? So all about the heart. Amen? So, at the end of the day din, syempre, okay, pagdating sa paglilingkuran, ito nga, biyaya pa din. Okay, ang higit kaysa doon sa merit o yung gawa na meron tayo. Okay, ano pa pong sinasabi sa Roma 11:6? At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandaang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na yun masasabing kagandaang loob. Okay, so ano na yan? Mahalaga. Tulad ng sabi natin kanina, walang kinalaman. Okay, yung gawa natin sa pagpapala na meron tayo. Walang kinalaman yung mga gawa natin para malugod ang Diyos. Okay? Okay? So, ang pinakaugat pa rin yan yung puso. Kapag mali ang puso mo, kahit ginagawa mo yan, okay, hindi pa rin nalulugod ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi rin sa kanyang salita, di ba? Kailangan natin yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Pananampalataya muna. Tama. Pag sinabing pananampalataya, tamang puso yan. Okay? Tamang focus kay Jesus Christ. Tama yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa yan. Tama yung purpose mo kung bakit mo ginagawa yan. Okay? Doon nagkakaroon ng kaluguran ng Diyos. Nalulugod ang Diyos. Okay? Amen po. Okay? So, I hope di po tayo nalilito, no? Okay? Doon sa sa mga paliwanag, no, baka kasi nagkakaroon tayo ng kontra-kontra, no, pero kung isa-summarize lang natin yan, mga kapatid, tama po na tayo maglingkod, tama po na ibigay yung best natin, tama po, diba, na kung kaya natin gawin, mag-multi-ministry tayo, okay lang, pero ang mahalaga, tama ang puso. Okay? Tama ang puso kung bakit natin ginagawa yan. Okay? Hindi natin gagawin yan para sa tao. Gagawin natin yan para sa Diyos. At kapag yan ay ginagawa natin para sa Diyos, okay? Kapag ginagawa natin yan para sa Diyos, pagpapala, it's all about grace. Okay? Yan po ang magmamanifest o yan po yung kikilos, okay, doon sa buhay natin sa paglilingkuran. Kung paano tayo pagpapalain, diba, ang Diyos po ang bahala diyan. Diba, biyaya po ang asahan natin diyan. Kagandahang loob po ang asahan natin diyan. Amen? So, sa kabila ng lahat ng yan, mga kapatid, okay, ano po rin po yung pinaka dapat nating maging mindset dito, na dapat nating o maghari din sa ating puso habang tayo po naglilingkod. Dapat manatili yung pagpapakumbaba at yung mapagpasalamat na puso. Okay? 1 Corinto chapter 4 verse 6 to 7. Mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan
upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasibang huwag lalampas sa nasusulat. Ano ibig sabihin nun? Diba? Parang wag lalaki yung ulo natin. Okay? Wag tayong parang tataas yung ere natin. Wag ninyo ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ng iba. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Okay? So, diba, parang again, diba, kung pagdudugtungin natin, ay talaga namang lahat na meron tayo mula sa Diyos yan. Pasya ng Diyos kung ano man yung pagpapala na ibigay sa atin. So, kung ano man yung meron tayo, ano man yung pagpapala na meron tayo, mga kapatid, diba? Hindi pala dapat natin pinagyayabang. Okay? Pwede nating, iba kasi pagyayabang doon sa tinetestify natin, ano, yung na kung gaano kabuti ang Diyos. Yung sinishare natin kung gaano nagkaroon ka ng bahay, diba? Nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng trabaho. Okay? Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mahusay ka. Okay? Mali yun eh. Yun ay pagyayabang. Okay? Pero kung sa buhay natin tinatanggap natin na lahat ng bagay na meron tayo ay mula sa Diyos dahil sa kagandahang loob ng Diyos, okay, sa kanyang papuri, sa kanyang pasasalamat, yan po ang tamang puso, diba? Kung how we handle yung blessings na meron tayo. Okay, so dito tuturuan tayo kapag ganyan mindset natin, nandiyan yung pagkapakumbaba natin. Okay, again, sa puso pa din. Okay, pwede nating lokohin ng tao, pwede natin sabihin, ba, magaling ang Diyos, bigay ito sa akin ng Diyos. Okay, pero the purpose pa rin pala, ang gusto mo ay ipagyabang, diba? Diba? Mali pa din yun. Again, tamang puso. Puso at puso pa din. Okay? Amen? Okay? So, sa atin din, kung ano man yung meron tayo, dapat pala hindi natin pinagyayabang yan. Ano man yung meron tayo, hindi dapat natin, alam niyo naman yun, ano? Pag nagyayabang, okay? At doon sa itinataas natin yung papuri para sa Panginoon. Yan, yung pinagkaiba niyan. Pag pinagyayabang, ang gusto nating maitaas, tayo. Amen? Pag pinagyayabang, ang gusto nating mapapurihan, sarili natin. Pag pinagyayabang, ang gusto nating maging bida, tayo. Okay? So, yun ang ayaw ng Diyos. Okay? Mali yun. Okay? At the first place kasi, lahat yan mula sa Diyos. Wala naman talaga tayo eh. Totoo lang, wala naman talaga tayong kumbaga siguro effort lang, pero siguro hindi. Lahat yan mula sa Diyos eh. Diba? Yung talino, yung abilidad na meron ka, kung bakit ka nagkatrabaho ng maganda, kung bakit nabili mo yung bagay na yan, mula sa Diyos yan eh. Diba? Kung bakit ka nagkatrabaho, mula sa Diyos. Kung bakit ka matalino, mula sa Diyos. Kung bakit ka may skills na ganyan, mula sa Diyos. Okay? Amen? Kung bakit ka nagkaroon ng ari-arian na ganyan, mula sa Diyos yan. Lahat yan mula sa Diyos. The first place, hindi ka magkakaroon yan kung hindi ka sinilang dito at hindi pinasya ng Diyos na isilang ka sa mundo. Okay? Mula sa Diyos yan. Amen? Okay? So, talagang wala tayo talaga pwedeng ipagmayabang dito sa mundong ito. Okay? Lahat yan mula sa Diyos. Okay? Kaya kung tayo man ay magyayabang, sabi nga ni Pablo, ang pagyabang natin, di ba, ay yung kagandahang loob ng Diyos. Yung tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya kay Jesus Christ. Ang ipagyabang natin yung biyaya ng Diyos. Amen? Yan ang pagyabang natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen? Yan ang patotoo na dapat nating ihayag. Amen? Nasa gayon, diba, ang maitaas, ang mapapurihan ay si Jesus Christ. Ano pa po?
Santiago 1:17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago, nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Okay, so lahat ng yan. Kaya nasabi ko kanina, lahat ng yan. Ano man, yung ulan, yung araw, okay, lahat yan mula sa Diyos. Yung hangin, mula sa Diyos yan. Amen? So, ipagpasalamat natin sa Diyos lahat ng yan. Okay? So, lahat yan ay biyaya ng Diyos. Sabi ko, Colossus 3:15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Okay. Diba? So, instead na ipagmayabang, pagpasalamat natin sa Panginoon. Diba? Kahit yung pinakamaliit na bagay na tinanggap natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon yan. Okay? Amen? Ano isang wala doon sa doon sa isang manggagawa, imbis na nagpasalamat, nagreklamo pa. Diba? Nainggit pa. Yeah. So, dapat tayo magkaroon tayo ng grateful heart. Okay? Maliit, malaki, ano man yung pagpapala na meron tayo, kailangan nating pagpasalamat sa Panginoon yan. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Okay? At syempre, huling aral sa atin, ituon natin ang paningin kay Kristo. Okay? Dapat, sa paglilingkod natin, wala na yung dapat na, sabi nga, extra baggage. Diba? Kapag tayo doon nag-aararo, wag na lingon ng lingon. Diretso lang ang tingin. Kasi pag lingon ka na lingon, papaling yung inaararo mo eh. Okay? So, gayon din naman, sabi nga sa Roma 12, ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Okay. So, ano po sabi sa 1 Corinto 3:5-7? Sino ba si Apollos? At sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtanim o nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen. Amen po ba? Okay? So, pinakikita lang din dito mga kapatid, no, na hindi rin yung effort, diba? Wala kang effort nung bawat isa o nung katulad nga dito si Pablo at si Apollos, walang kinalaman. O ano naman kung magdilig, sila nagdilig, sila ang nagtanim. Okay, kapag hindi pinahintulot ng Diyos na yan ang tumubo, hindi yan tutubo. Tama po ba? Okay, so ganun din naman sa atin mga kapatid. Okay, kahit anong gawin natin, kahit ano pa man yung mga efforts na gawin natin, na paglilingkod natin, kung mali ang focus natin, hindi yan tutubo. Amen? Kung ginagawa mo yan para sa sarili mo, kung nagtatrabaho ka, nagiging manggagawa ka, para sa sarili mong kapakanan lamang, eh malabong tumubo yan. Okay? Eh mali yung focus mo eh. Okay? So, kung iyan, ay nagiging manggagawa ka dahil, diba, gusto mo lang ng companion, although di naman ganun kamali, diba? Pero, andun na tayo eh. Nasa ministry na tayo, itama na natin yung focus. Diba? So, kung companion lang din naman yung habol natin, mali pa rin yan. Hindi pa rin tutubo yan. Kaya alam nyo, may mga, sabi nga, may mga naunang mahuli. Kasi mali yung focus. Diba? Matagal na, pero bakit wala pa rin yung breakthrough? Matagal na naglilingkod, matagal na nagiging manggagawa, pero bakit hindi pa rin namumunga? Check natin yung puso. Check natin sarili natin. Baka mali talaga focus natin. Diba? Baka out of obligation na lang yung ginagawa natin. Kasi nasa ministry na ako eh. Ano na lang to, kumbaga parang pastime ko na lang every Sunday. Ito na lang gagawin ko. Baka ganun yung mindset natin. Kapag ganun po, mali rin. Okay? Amen? So, nakafocus tayo doon sa kahit dilig ka ng dilig, di ba? Kahit tanim ka ng tanim, kung mali ang focus mo, di ba? Hindi ka nakafocus kay Jesus Christ, di ba? Eh, hindi lalago yan.
Ang mahalaga, di ba, tama yung focus natin dahil the end of the day, ang Diyos ang nagpapatubo ng lahat ng yan. Okay? Amen po ba? So, okay, ano natin yan, ano? Tamang focus lang. Tuon natin yung paningin kay Kristo. At kaya din, ang sabi nga sa Pilipos chapter 3, verse 12 to 14, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Okay? So, ang ganda nung ano dito ni Pablo, no? Hindi sa dami, kumbaga kung re-refresh natin, hindi na sa dami ng hinayuhan niya. Hindi na sa dami ng ginawa niya sa Lord. Diba? Hindi rin sa ganap na siya. Okay? Ano yung sa dami, despite sa dami ng mga lugar at tao na nahayuan niya, ano pa rin yung focus niya? Sinisikap niya makamtan yung gantimpala. Sinisikap niyang, di ba? Kumbaga, sinisikap niyang yung focus niya, doon pa din. Yung sa pagkakatawag sa kanya. Kung bakit siya tinawag ni Jesus Christ. Hindi siya nakafocus sa dami ng ginawa niya. Basta hanggang sa uli, tinawag ako ni Jesus Christ para maglingkod. Okay? Hindi niya tinitingnan kung gaano kadami yan. Verse 13, mga kapatid, hindi ko na pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ano sinabi niya? Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Amen? Okay. Gaya ng awitin, diba, na kinakanta natin every worship, maglilingkod sa'yo hanggang hininga ay lumipas, diba? So, yan po ang focus dapat ng isang manggagawa. Tinawag tayo ng Panginoon hindi sa kaanumang dahilan lamang. Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya hanggang wakas, hanggang sa huling hininga. Amen? Sa huling hininga, maibigay natin yung best para sa Kanya, para sa Panginoon. Na magamit tayo ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Ano man yung mga burdens, ano man yung mga, kumbaga parang mga nangyari in the past, sabi ni Pablo dito, limutin na natin yan. Instead, sikapin natin na marating, di ba? Focus ulit tayo dun sa racetrack natin. Okay? So, yun po ang tamang dapat nating gawin, di ba? Sa paglilingkod natin, ituon lagi natin ating paningin. Hindi pa tayo ganap, okay? Hindi pa tayo, kumbaga parang, hindi tayo bound by age. Diba? 16 na ako, dapat tapos na ako maglingkod. Okay? May sakit na ako dapat tapos na ako maglingkod. Parang ganun, parang naging naging escape pa natin yung mga bagay na yan. Amen. So si Pablo po, isa rin niya sa may magandang sulat kay Timoteo. Diba? I fought a good fight. I finished the race. I have kept the faith. Okay, so hanggang huling hininga, pinatili niya yung faith niya sa Panginoon. Hindi naman sinabi yun, matanda na ako Okay, tulad din ng mga kapatid natin na mga nauna. Okay? Na may mga edad na mga namatay. Okay? Pero hanggang dulo, di ba? Naglingkod. Hindi naging dahilan yung edad para tumigil. Amen. Hindi rin naging dahilan yung sakit para tumigil. Nandiyan ang daddy. Diba? Nandiyan ang Sister Adele. Okay. Nandiyan ang Sister Linda. Diba? Hanggang sa huli. Diba? Naglingkod sa Panginoon. Okay? So, walang sakit. Walang edad. Walang kahit anong dahilan na pwedeng nating idahilan dito sa mundo, diba? Para tayo ay tumigil sa Panginoon. Tumigil tayo sa paglilingkod. Okay?
Dito tayo tinawag, dito tayo mamamatay. Amen? Dito tayo tinawag, maglilingkod tayo hanggang dulo. Amen po ba? So, nawa, ayan, sa gabi na ito, ay naunawaan natin yung mga mensahe, yung mga lesson sa atin, yung talinhaga ng manggagawa sa ubasan. Okay? At nawa, ma-apply natin yan sa ating buhay bilang mga lingkod ng Panginoon. Amen po ba? So, nawa ay okay, marami tayong natutunan dito. Ayan. So, ilagay natin sa puso't isipan natin yung mga lessons na ito na makakatulong sa atin bilang mga manggagawa ng ating community. Amen? So, tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami nagkapasalamat sa mabiyayang salita na ipinagkaloob mo sa amin. At nawa, ang dalangin namin ay patuloy mong itin mo sa aming puso't isipan ng aming mga napakinggan. At huwag mong bayaan na ito'y mawala. Lord, kung ano man yung mga estado ng aming puso, ikaw nakakaalam. Kung mali pa aming puso, Lord, sa aming paglilingkod, Lord, itama mo ito. Alisin mo ang mga maling kaisipan. Alisin mo ang mga maling motibo at palitan mo ng isang motibo lamang, isang dahilan, at iyon ay makapagbigay kami ng kaluguran sa iyo sa paglilingkod namin sa pamamagitan ng aming community. Lord, alisin mo ang anumang yabang, alisin mo ang kahit anumang paghahambing o mga inggit sa amin dito sa aming community, at instead palitan mo ito ng isang magpapakumbabang puso, isang pusong mapagpasalamat, isang puso na nais tumulong, isang puso na nais mag-encourage ng bawat isa, isang puso na nais maglingkod sa iyo as kapwa namin mga lingkod mo rin. Lord, maraming salamat, O Diyos. Gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhatian hanggang sa huli. Bigyan mo kami ng tapang, karunungan, lakas, at mga talento na gagamitin namin upang kami maging effective na mga servant mo, Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsambat kadakilaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. Muli po, maraming salamat. Magandang gabi and God bless us all po. Purihin nga pong muli natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po na pagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan. At nawa po may isabuhay din po natin ito at may share sa lahat ng ating mga kakilala upang sila man po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. At ayan po, muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules, Midweek Fellowship, via live streaming pa rin po. Ganito rin pong oras, 6 to 8 p.m. At syempre po, yung ating Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. Every Saturday naman po yun. Ipag-imbita po natin para sa ating mga kabataan. At syempre po, yung ating Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. At meron pong 2 to 4 p.m. At syempre po, muli po tayong manabik sa ating mga fellowship. At ayan po, tema ng ating community, ang pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At syempre po, yung ating pamilya, mahal po natin. At dahil sa pag-ibig ng Diyos na ipinamumuhay na natin, tayo'y one in love, one in Christ. At ang tema ng ating community ngayong taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah.